Ming? Are you hungry na? What time is it? It's 10:48. At tapos hindi ka pa kumakain, ano? Sorry na. I'm gonna prepare your food muna, okay? Okay, wait na lang natin. Nag-init na po ako ng inyong isda. Wait na lang po. Sira na yung chinelos ko. Kailangan nang bumili. Hello, Psych. Why are you sad? Hindi ka pa rin kumakain. Hi, Psych. Mixed breed. Ito ang tatay. Si Hagrid. Mixed breed ng Poodle and Pomeranian. Say hi to them, Hagrid. Hi! And this is Bulag. Inborn na siya. Tatay niya si Miming. Yeah. Say hi to them. Hi! And these are the kiddos of Gucci. Gucci, say hi! Electric fan. Ira? Uy, there you are. Hi, Ira. Say hi to them. Hello. Kiss them, kiss. Kiss. Ay, sungit. Umiinit na siya. Ating baliktad. Kasi galing red. Share ko lang, guys. Si Miming ang pinaka-kauna-unahang alaga namin dito sa bahay. Nakuha ko siya nung baby pa siya. As in, baby pa siya binigay sa amin. Ang nagbigay sa akin, ito ay teacher ko sa math. Yung asawa ng teacher ko sa math. Sobrang baby pa niya. So, kami nagpapadedi sa kanya. Kami as in, all in nag-alaga sa kanya. Tapos, ayan, hindi mo akalain tatagal siya ng 11 years old na siya. Diba? By the way, he is a cancer patient pala. And thank God, he's still alive and living healthy. Woo! Baka tanungin nyo din, bakit siya nakatali? Kasi lagi siyang lumalabas ng bahay. And then, one time, nung nawala siya, nandun siya sa bubungan o kisame ng kapitbahay namin. So, nakita ko na pinagpapapalo siya ng walis. Siyempre, sumigaw ako. Sabi ko, bakit yung pinapalo yung pusa ko? Diba? Parang ganun. So, dahil palalayas siya, tinali na namin siya para hindi siya makatay ng iba. Kasi yung yung partner niya before, si Garfield, hindi na bumalik sa amin. Ang rumor is, kinatay na siya nung mga nangangatay ng aso at pusa. So, natakot kami for Miming. Kaya, ayan. So, sad man kami. Kapon na din siya. Pero lumalayas pa rin talaga siya. Ayan, okay na to. Kaya natin. Palalamigin na lang natin. You are not a rebellious person. You will be fighting for something because deep inside you are happy. Palalamigin na lang. Yes, bangus po ang kinakain ni Miming. Pero kumakain din naman siya ng mga biscuit. Eto. Pero, yun nga, hindi pa rin siya enough dyan. Nangingi pa rin siya ng food. Di ba, Ming? Gusto niya talaga isda. Ayan, nagpapahawak siya pagka ganyan. Nilulubos-lubos ko. Kasi masungit to eh. Talala. Aray! O, diba? Parang ahas ang nunuklaw eh. Pogi. Guys, hindi natin pinapakain ng pinikang pusa. Kasi hindi naman yung tutunaw sa kanilang mga stomach. Nakakapagbigay lang ng sakit sa stomach nila.
Parang ikaw, pagka kumain ka ng tinik, di ba, parang mabibilaukan ka. Ganun din ang mga pusa. Isusuka lang nila yung mga tinik. Para pag dumating yung nakakaaway, hindi makukuha sa Now, ano po ang tinuturo sa Medyo challenging lang yung paghihimay ng bangus kasi di ba ang daming tinik ng bangus. So, kailangan mo talagang i-make sure na matanggal mo yung mga para mailaman tinik. mo yung oras mo ng pagbibigay ng atensyon sa salita niya. Most of the time sa atin, kapag basic ko pag hindi ako kumain ng salita ng Panginoon, hanggat for your food. Defend for your food. Yan, saka gugupit-gupit eh. Kasi sabi, advice ng Dr. K. Miming, dapat yung mga kinakain niya ay super duper, ano tawag dito? Yung no, tawag dito, yung sobrang asal na yun. Durog na, parang ganon, durog na dapat. Kasi at senior cut na si Maki. So kailangan daw ang kanyang food ay medyo durog na para makatulong sa pag-digest sa kanya. I mean, makatulong ng so yun na yun. Sorry, Ming. Ayan siya, patiently waiting. Dati may kanin pa to, ngayon wala na. Pure isda na lang talaga siya. Ming, ito na yung food mo, baby. Halika dito. Dito. Kain na. You're welcome. Para hindi ako mawalan ng ambition sa buhay. Enjoy your meal, Ming. The joy of the Lord. Jesus So, ayan lang po. Dito na po magtatapos ang aming video. Don't forget to subscribe kung bago ka lang sa YouTube channel namin. Like kung nagustuhan mo ang video na ito. Share and don't forget to hit the notification bell for more videos. Bye! Miming!